Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang topic natin ay very interesting. Yung topic ng pagpapaganda. Kapag tayo ay tumatanda, nagkakaroon na ng skin changes sa ating balat. So, ang unang skin change na mapapansin natin ay yung para bang nakalaylay na yung ating mga balat, yung ating tiyan, nakalaylay na lahat, no? Oo, kasi yun na tinatawag na slacking of the skin. Tapos yung pangalawa, pwede rin tayo magkaroon ng transparent skin, no? Kasi numinipis na yung upper layer ng skin natin sa balat, kaya mas manipis na ang tingin sa balat at nakikita na kumisan yung mga ugat-ugat, no? Okay. Meron din tayong mga changes na kagaya ng unwanted pigmentation, di ba? Nakikita natin yung mga solar lentigo, yung mga age spots, yan, nakalagay yan lahat sa ating balat kapag tayo ay tumanda. Lalo na kung tayo ay mahilig na magpa-araw nung bata pa tayo. Tapos, meron din tayong abnormal growth na nakikita. Minsan may makikita tayong mga nakasabit-sabit na maliliit na butlig-butlig sa balat natin, o kaya may mga itim-itim na nakaumbok na nakikita rin sa balat, no? So, ito yung mga ilan sa mga nakikita natin kapag tayo ay tumatanda. At kuminsan, mapapansin din natin na medyo nagiging yung rough yung ating skin, no? Nagkakaroon ng mga kaliskis, nagkakaroon ng mga bukol-bukol, kaya paghahawakan natin ang ating balat ay medyo pangit, magaspang. At kuminsan naman, meron pa rin tayong mga tinatawag na skin fragility. Kasi bakit nag-skin fragility? Kasi ang ating skin, normally ganito ang drawing, no? Pero pag tumatanda tayo, nawawala yung undulation, nagiging ganito. Kaya yung pagkapit ng upper layer ng skin doon sa second layer, mas hindi nakakapit, no? mas naglo-loosen out. Kaya ito yung tinatawag na skin fragility. And then we also have the bruises, no? Yung mga pasa-pasa. Nagkakaroon tayo ng mga pasa-pasa kasi nga nagti-thin out na yung blood vessel and at the same time, nagti-thin out din yung skin. So these are just some of the changes that we encounter in old age. And also, we noted that bone loss is also occurring in aging people, no? Kaya yung bibig, usually sa mandible area at saka sa mouth area, dun nagkakaroon ng bone resorption. Pag nagkaroon ng bone resorption, ito na, ayan na, makita mo, manipis na yung balat. Tapos pagka nakikissing sign niya, parang gumagano, mga kulubot-kulubot yung mga lips mo, gano'n, ano, yun. Ayan. Tapos yung iba naman, nagkakaroon ng loss of fats, no? Ayan nga, kaya para tayong skeletonized. Yung parang ano to, ang skeleton sa Tagalog. Buto-buto yung parang nakikita na malalalim yung pisngi, yun. And then, nagkakaroon din tayo ng drooping of the nose, no? Kasi yung cartilage natin dito sa ilong at saka yung bone luminipis. So, those are the changes that we often see in aging people. Ayun naman ang pag-uusapan natin ay yung makakatulong sa ating problema kapag tayo ay tumatanda. So one of these are the energy-based devices, no? Yung energy-based devices, napakarami nito. In fact, we are flooded with a lot of these things in our practice. So meron tayong tinatawag na profractional laser, which is ablative, yung sinusugatan yung balat mo para mag-improve yung skin natin. Ang profractional laser ay nagpo-produce ng collagen production, nag-stimulate ng mga collagen production, at saka nagta-tighten ng skin kasi sinishrink niya yung balat, no? Parang ina-absorb niya yung water sa skin, no? Kaya nagta-tighten ito. So it can produce skin tightening and younger looking skin. However, the problem with profractional laser or other ablative laser is that there is a downtime, no? Ibig sabihin, kailangan magpagaling ka pa, hindi ka pwede pumasok agad ng opisina dahil ikaw ay may mga sugat-sugat pa. At saka medyo masakit ito. Okay. Yun namang yung ibang other devices, like for example, yung Ultherapy, Ultraformer, at saka HIFU. These are all pare-pareho lang ito. Ultrasound, focused ultrasound. So, they concentrate on the deeper layers of the skin, yung SMAS. Yung SMAS kasi ito yung parang nakadikit yung ating muscle, no? Kaya hindi ito gagalaw-galaw, nakadikit siya. So, ito yung naka-hold ng mga structures sa ating balat. So, kung ito ay hinihit off mo para maging mas stable siya, mas tighten siya, everything tightens at the same time. And not also the SMAS area, but it also tightens the skin and it reduces the fat. So, nababawasan ng taba yung balat, sa ilalim ng balat, yung taba na nandoon, natutunaw niya rin. Kaya, lumiliit yung face, nagiging V-shape, at saka mas maganda ang outcome, no? Nagiging bata talaga tingnan. And it also improves the texture of the skin. So kung may mga kung may mga yung parang kulubot-kulubot lumulunto, yung mga jaws, yan, nag-i-improve yan dyan.
Ngayon, marami talaga tayong yung binanggit ko kanina, energy-based devices, but we also have injectables. But first, I will discuss chemical pills. Ang chemical pills naman, pinapahid mo lang ito, so it also stimulates collagen formation and maybe elastin formation, no? So, it stimulates those things which is responsible for the aging skin. Habang tumatanda tayo, lumiliit o kumukonti ang ating elastin at collagen. And that is what facial chemical peeling does. It strengthens your collagen foundation and your elastin. Marami naman tayong tinatawag na injectable, no? Yung kapag dito sa forehead, pag nakakita natin may mga horizontal line, may vertical line dito, may crow's feet dyan, we can use botulinum toxin injection. This is due to the movement of the muscles every time you make facial expression. So, nakokorek yun by doing Botox. Other than Botox, we also have filler. Yung filler kasi ginagamit lang natin ito kapag yung wrinkles natin ay nandyan na, parating nandyan. Kahit na hindi ka nag-move ng face mo, parating meron ng wrinkle na present. So, you fill up the depression that is causing the wrinkles para umangat siya at hindi na magkaroon ng mga uka-uka. Sa pisngi din, dito, ito yung kadalasan na nagkakaroon ng bone loss, no? Tsaka yung mandible area nga. So, we can use filler injections or implants, no? Ang filler injections will last for 1 to 2 years. However, the implants last longer. It can even last a lifetime, no? Depende sa lifestyle ng pasyente. Yun. So, we have the fillers, the implants, and then the injectables na tayo, pupunta ulit tayo dito, may mga injectables na magaganda, no? Kung ikaw ay may age spots, we can inject some chemicals that will improve the age spots. But the best one right now is your exosome. Itong exosome, napakaganda. Ito yung pinaka the best right now for me. Kasi aside from improving your aging skin, it also whitens the skin. Kung ikaw yung mga may pekas, nakokorek din yung pekas. So, nakorek na yung wrinkles mo, nakorek pa yung pekas mo. So, ang exosomes kasi pwede natin gamitin yan for facial rejuvenation at hair rejuvenation also. So, maraming uses ang exosome. And then, you are hitting 3 birds with 1 stone. No? Hindi kagaya ng iba, wrinkle lang, deep wrinkle lang, or pigmentation lang. Ito, nakokorek niya na lahat halos ng problema natin. So, I think for me, this one is the best right now. Hindi pa siya masyado masakit. No? Kasi yung ibang exosome, pinapahid lang. Meron namang exosome na ini-inject mo talaga. Depende talaga ito case to case. Kung deep na yung problem mo, then you might need an injectable exosomes. Kung superficial lang ang problem mo, then you might just need an injectable exosome. Yun. Tapos yung meron pa rin Ultracol. Yung Ultracol, parang filler din to, pero it's made of pulverized thread. Okay? Parang tinutunaw mo yung thread para i-inject mo sa skin, tapos ma-stimulate niya yung collagen formation mo. So, it's a biostimulator. But you have to do at least 3 sessions para ma-achieve mo yung look na gusto mo. Bukod dito sa mga injectable, meron din tayong tinatawag na infusion, no? Anti-aging infusion. Ito yung mga tinatawag nating stem cell. Ang stem cell na to does not only induce hair growth sa scalp natin, it also makes you younger, feel younger, and it helps you with all your probable not skin problem, but it also helps with the other systemic problem that is coexisting with your aging problem. So pag may heart disease ka, meron kang neurodegenerative disease, meron kang mga mga lung problem, kidney disease, lahat halos sakop niya na lahat. Okay? And even the cancer, when it's still starting, stage 1 and 2, pwede pa rin. But the later stage of cancer is not anymore advised to take this treatment. So, ayun, alam mo ngayon sa panahon na to, wala nang imposible. Pwede mo talagang ma-improve lahat ng problema, especially when it comes to aging. Kaya, ito nga ang minimension ko na dapat maging updated tayo sa ating mga kaalaman tungkol sa aging at saka sa mga sakit din na pwedeng ma-correct ng mga gamot na ito o yung mga chemicals na ito. Yan. So, aside from that also, syempre, hindi lang naman kailangan yung mga procedure, no? You should also know how to take care of your skin. First, kung ikaw ay nag-umpisa pa lang ang pag-age mo, dapat the earlier you do the anti-aging treatment, much better. Kung ka pa lang, bata ka pa lang, mas magagaling mag-improve. Tsaka it can also be corrected by just topical. Ibig sabihin ng topicals, yung pamahid lang, no? Pwede ka na magpahid-pahid ng mga iba-ibang substances na anti-aging at marami po ngayon na napakarami, napakaganda. Yun, kung ikaw ay hindi pa naman masyadong nag-age, no? Pero pag masyado ka ng aging talaga, ibig sabihin yung yung may turtleneck deformity na, tapos yung mga jaws mo lalaki na, tapos yung mga wrinkles mo dalalim na,
then you will need another treatment. This is the surgical treatment. Kanina non-invasive lahat yung ating slightly invasive lang yung diniscuss natin. Yung surgery kapag sobra na ang pagkatanda ng tao, then we opt for facelift, blepharoplasty, ayan, no? Tapos lip improvements, and also the nose, we can also do something about that. Okay. So, at saka ang dapat natin din, no? By avoiding exogenous factors, which means yung outside factors of aging, kasi may intrinsic aging, may extrinsic aging. Yung extrinsic, nanggagaling yung pag-age mo dahil sa stimuli ng mga external factors like sunlight, harsh environment, also your habits, smoking, alcohol intake. So, ito lang sinasabi, hindi lang yung procedures natin ang dapat natin gawin, kundi you should also learn how to control your lifestyle and your bad habits para maging maganda ang outcome talaga po natin. So, if you have any more questions, just like, share, and follow my account.